Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami ay tumalikod sa Diyos at lumakad sa kasalanan. At kami ay naging mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng aming masasamang gawa, at kami ay nararapat sa puot at kahatulan ng Diyos. Gayunpaman, nang hindi pa namin ito nalalaman, una kaming minahal ng Diyos at pinasal ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. At sa pamamagitan ng mahalagang dugo na idinanak ng Panginoon, ay nahugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. At kami ay hindi na muling tatanggap pa ng kahatulan at mga sumpa magpakailanman. At iniligtas niya kami ng walang kondisyon. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya. Sa oras na ito, kami ng mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ng sama-sama sa harap ng Panginoon upang purihin ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, matuto ng salita ng Panginoon at magkaroon ng fellowship kasama ng Panginoon. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, protektahan mo po ang bawat isa sa amin at tawakan kami na makapangyarihang mga kamay ng Diyos. At kung mayroon man sa amin na hindi patunay na naunawaan ng pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso at takayin silang maunawaan ang dakila at kamangamangang pag-ibig at biyaya ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakiusap, itatag mo po ang bawat isa sa amin bilang ganap na tao kay Kristo. Pakiusap, pamunuan mo po kami upang kami ay makatayo ng walang anumang dapat na ikahiya sa harap ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit nang bumalik. Naniniwala kami na ang Panginoon ay tinutulungan at sinasamahan ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa gitna ng mga paghihirap sa ating mga churches sa Korea at sa buong mundo. Naway ang Panginoon ay kumilos upang ipalaganap ang Ebanghelyo sa maraming mga kaawa-awang kaluluwa na naliligaw pa rin upang marami ang maligtas. Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa tawang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, tulungan po kami maunawaan ang salita ng Panginoon at ang banal na kalooban ng Panginoon na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24. Sa Mateo chapter 24 verse 42 mula sa verse 42 hanggang 44. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay sa Mateo chapter 24 verse 42 hanggang 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung malalaman ng punot ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hanggang dito po. Kahapon, ako, ang mga elders at mga deacons ay dumalo sa inauguration ng Donghae Church. Ang Donghae ay napakalayo mula dito. Kaya gumugol kami ng mahabang oras bago makarating doon.
Isang bagong gusali ng church ang itinayo sa Donghe at maraming tao ang nagtitipon at masipag na nangangaral. Nabalitaan ko na mayroon tayong 18 churches sa Gangwon-do Province. Noon ay kakaunti ang mga churches sa Gangwon-do. Subalit, ang mga churches ay patuloy na itinayo at maraming tao ang naliligtas at ang mga churches ay aktibong nagkakaisa at nangangaral. Hindi lamang ang ating bansa, kundi pati na rin ang mundo ay nabubuhay ngayon na may maraming panganib sa politika, sa militar, at kapaligiran. At lalo nating nararamdaman na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Sinabi ni Jesus, kapag nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na. Nasa mga pintuan na. Marcos chapter 13 verse 29. Maraming mga salita ang patungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo sa parehong luma at bagong tipan. Ang lahat ng mga propesiya sa Biblia, maliban sa ikalawang pagdating ay natupad ng tama. Ngayon, ang huling bagay na natitira ay ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay ang araw kung kailan magtatapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos at hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao sa mundong ito. Nalalaman natin na ang wakas ay napakalapit na. Kaya ngayon, nais kong pag-usapan ang tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Detalyado nagsalita si Jesus patungkol sa kanyang pagdating. At sinabi rin ito ng mga apostol ang tungkol po dito. Kaya sinabi niya, Mateo chapter 24 verse 42, magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Kapag ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay dapat na manabik sa kanyang pagbabalik. At ang kanilang pananampalataya ay dapat manatiling gising. Inihambing niya ang pananatiling gising sa pagtulog. Sinabi niya na ang mga Kristiyanong naligtas ay nakatanggap na ngayon ng bagong buhay at may walang hanggang pag-asa. Kaya ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay na nanatiling gising. Kaya sinabi niya, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Tiyak na siya ay muling darating. Sinabi ng Biblia, wala nakakaalam kung kailan ang araw na iyon. Maging ang mga anghel at anakmat, ngunit ang Ama lamang ang nakakaalam. Dahil ito ay nasa plano ng Diyos. Subalit, ipinakita sa atin ng Diyos ang maraming katibayan ng kanyang pagdating sa Biblia. Kaya dito, sinabi ni Jesus, hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit, unawaan ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Ang mga bahay sa Israel ay iba sa bahay sa Korea. Ang mga ito ay gawa sa putik o kahoy na napakahina dahil natatakpan lamang ng putik. Ang pagdating ng magnanakaw, makakapasok siya sa bahay sa pamamagitan ng pagsira sa pader nang hindi binubuksan ang pinto. Kaya sinabi niya,
Hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. At siguro, doon po ay maraming magnanakaw. Dahil sinabi niya kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw. Ang magnanakaw ay hindi magsasabing darating ako sa ganitong oras o sa ganitong araw. Hanggat maaari, sila ay darating kapag ang mga tao ay mahimbing na natutulog sa madaling araw. Sila ay biglang pumapasok sa mga bahay. Sila ay gumagawa ng kasamaan sa mga tao at nagnanakaw ng mga gamit sa loob. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya hindi natin nalalaman kung kailan siya darating. Kaya dapat tayo ay laging handa. Kaya't maging handa. Sinasabi niya, maghanda na salubungin ng Panginoon. Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Ang Panginoon ay maaaring dumating ng biglaan habang nabubuhay tayo sa mundo. Nalalaman natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na dahil sa mga tanda. Opo, nalalaman natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na dahil sa mga tanda. Napakaraming tanda ng ikalawang pagdating sa Biblia. Kung titignan po natin ang Biblia, napakaraming tanda ng ikalawang pagdating ang nakasulat po dito. Nakalagay po ito at sinabi na ni Jesus. Tingnan po natin sandali. Tingnan po natin sa Mateo chapter 25, chapter 24. Nakalagay po ito sa Mateo chapter 24. Tingnan po natin Mateo chapter 24, verse 3. Tignan po natin sandali. Sa Mateo chapter 24, verse 3. Mateo chapter 24, verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ang katapusan ng panahon. Ito ay tila madalas binabanggit ng Panginoon ang tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya ang mga alagad ay kasama ni Jesus sa bundok ng mga olibo. Sa araw na iyon, itinuro niya ang salita sa maraming tao sa templo ng Jerusalem at sa labas. Sa gabi, siya ay tahimik kasama ng kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya na sinasabi, pakiusap, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Bago ito, ay sinabi na ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagkawasak ng Israel. At tungkol sa templo, ang templo sa panahon ni Jesus ay pinatayo ni Solomon noong 586 BC. Sa pamamagitan ng mga taga-Babylonia, ito ay sinunog at winasak. At pagkatapos ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babylonia, ang Israel ay bumalik sa lupaing pangako ng Diyos. Kaya ang lalaking nagangalang Zerubbabel ay nagpasimula na muling itayo ang templo. Subalit, ito ay hamak kung ikukumpara sa unang templo. At sa paglipas ng panahon, ang mga Romano ang namuno sa Israel. Si Haring Herodes
na ipinadala mula sa Roma ay pinalawak ito upang umapela sa mga Hudyo at ito ay napakalaki. Kaya ang templo na itinayo noong panahon ni Jesus ay umabot sa 46 na taon upang maitayo. Kaya ito ay napakalaking templo. Subalit, ang templo na itinayo sa pamamagitan lamang ng mga tinabas na bato. Sinabi sa Mateo chapter 24 verse 2, sinasabi po doon, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Kaya ang mga alagad ay natigilan sapagkat ang pagkawasak ng Jerusalem ay nagpapahayag ng pagkawasak ng Israel. Kaya talaga natakot sila at napaisip. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ang pagkawasak ng templo, ang pagkawasak ng Jerusalem. At sa pagdating ng Panginoon at ang katapusan ng panahon, sapagkat sinabi ng Panginoon, pagkatapos mawasak ng Israel, ang mga Hudyo ay kakalat sa buong mundo. At sa parehong pagkakataon, ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo. Kaya nais nilang malaman, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sapagkat sinabi rin ng Panginoon ang paulit-ulit na siya ay muling darating. Subalit, ang mga alagad ay hindi lamang nagduda ng kaunti sa kanyang salita. Napaisip din sila kung kailan ito mangyayari. Kaya, itinanong nila kay Jesus yung gumugulo sa isip nila. Ang pagbabalik ng Panginoon at ang katapusan ng panahon. Ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos ang kasaysayan ng tao ay dahil pagkatapos ng kamatayan ni Kristo sa krus at ng muling pagkabuhay, ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay ipangangaral hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa at ang pagkakakilanlan sa pagitan ng mga naligtas sa pananampalataya at ng mga hindi ligtas ay talagang malinaw. Sa pagitan ng mga magtutungo sa langit at ng mga magtutungo sa impyerno. Darating ang Panginoon sa katapusan nito. At dahil sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga tanda bago ang araw na iyon, kaya nagtanong sila, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Kapag sumisimoy na ang tagsibol, kapag namumulaklak na ang mga halaman, pumupunta ako sa Donghae Church. Ngayon, ang mga cherry blossoms, sila ay namumulaklak. Napakarami sa gilid ng kalsada. At kapag ang mga luntiang dahon ay naging pula na, sila ay nahuhulog sa hangin. Ito ay tila, tagsibol na ngayon. At tila ang taglamig ay malapit na. Kaya nakikita natin ang nangyayari ngayon at kung ano ang mangyari pagkalipas ng sanaling panahon. Kaya sinabi ng Panginoon na bago ang kanyang ikalawang pagdating, hindi siya darating ng biglaan na walang anumang tanda. Hindi, magkakaroon ng maraming tanda. At sinabi ng mga alagad, ano ang mga tanda? Bago ang araw na iyon. Ito ay isang bagay kung saan talagang napapaisip sila. Kaya si Jesus ay sinabi ito sa maraming paraan. Sa chapter 24, verse 7, isa sa mga tanda, sapagkat maglalaban ng mga bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ang tao ay laban sa kapwa niya. Ito ay pagtatalo ng mga ideya. Ang mga tao sa kampo, mga komunista sa North Korea, at ang mga tao sa kampo ng demokrasya sa South Korea ay hindi nagkakasundo. Kaya sila ay nagdidigmaan. Tingnan natin sa Mateo chapter 24, verse 7.
Tingnan natin sa Mateo chapter 24 verse 7. Sapagkat maglalaban ang mga bansa sa bansa at ang kaharian ang laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Mga digmaan, mga balibalita ng mga digmaan, maglalaban ng mga bansa, kaharian, laban sa kaharian. Yung North Korea at South Korea ay hindi nagkakasundo. Sila ay nagdidigmaan. At tayo nasa estado na ngayon na mataas sa tensyon. Tama po ba? Bansa laban sa bansa. Mga tao laban sa mga tao. Sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa. At ito ay digmaan ng bansa laban sa bansa. Mayroong banta ng digmaan. Sa katapusan, sa una at ikalawang digmaang pandaigdig, maraming tao ang namatay. Ngayon, kapag nangyari na ang huling digmaan, hindi lang ito magiging digmaang lokal. Ito ay magiging pandaigdigan digmaan. At hindi lamang maraming tao ang mamamatay, kundi ito ang magiging katapusan ng kasaysayan ng tao. Ang digmaan na nalalaman natin sa Biblia ay isang digmaang nuklear. At mayroong panahon sa mga araw ni Noe na ang kasamaan ay laganap na at hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ang panahon ngayon, ito ay masigit pang makasalanan kaysa sa panahon ng Sodoma at Gomora. Higit pang masama kaysa sa panahon ni Noe. Kaya ngayon, ang natitira na lamang ay ang huling paghuhukom ng Diyos. At ang dahilan kung bakit hindi pa hinuhukuman ng Diyos ang mundo ngayon ay dahil sa binasa natin sa Ikalawang Pedro, chapter 3. Sinasabi po doon, Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi, sa verse 9. Ang Diyos ay matyaga para sa marami pang kaluluwa na hindi paligtas. Ang Diyos ay naghihintay na maligtas sila. Subalit, mayroong hangganan ng pagtatyaga ng Diyos at ito ay magtatapos. Kaya, maglalaban ang bansa sa bansa. Bansa laban sa bansa. Ito ay banta ng digmaan. Ang huling digmaan ay hindi kagaya ng sinaunang digmaan. Walang bansa sa buong mundo ngayon ang mayroong nuclear weapons. Ang North Korea na isang maliit na bansa ay tinatakot tayo gamit ang nuclear weapons. Sa Ezekiel chapter 38 ay naglalaman ng detalyadong mangyayari sa huling digmaang nuklear. Ayon sa Biblia, ang pangunahing tauhan dito ay ang Russia. Sa sinaunang panahon, ang bansang ito ay kinikilala sa pangalan ng Rosh. Kapag titingin ka ng direkta sa hilaga mula sa Israel, matatanaw mo ang Moscow, ang malayong hilagang bahagi ng lupain ng Rosh. Kasama ang Meshek at Moscow ay maikibahagi sa digmaang ito. Ang Russia ang mangunguna sa maraming bansa sa paglusob sa Israel at lahat ng ito ay nakahanda na. Pinangalanan na rin ng Biblia ang mga bansa na kikilos upang makipag-alyansa sa Russia sa mangyayaring paglusob. Ang pangunahin sa lahat ng mga kalyansa ay ang Iran. Ang layunin ng Iran sa pagbuo ng nuclear weapon ay upang atakihin ng Israel. Ang Russia ang susuporta sa Iran wala sa likod. Sinabi na ang Iran ay nakabuo na ng nuclear weapons at itinatago ito sa kanilang pasilidad sa ilalim ng lupa. Sa pagkakaalam ko, mayroong 4 na siyentipiko na kamakailan sa programang nuklear ng Iran ang pinatay. Isang umaga, isang Iranian nuclear scientist ang malapit na magmaneho papunta sa trabaho. Nang sandaling paandarin niya ang kanyang sasakyan, isang bomba ang sumabog. Sa ganitong paraan, humigit kumulang 4 hanggang 6 na Iranian nuclear scientist
ang napatay. Ang Israel ay aktibong kumikilos upang pigilan ng Iran sa paghahanda para sa digmaan. Ngayon, ang mga bansa katulad ng Russia at Iran, ang mismong mga bansa na nangunguna sa paglusob laban sa Israel ay nasa lugar na. Eksakto tulad ng propesiya sa Biblia sa literal na tekstong ito. Ang huling digmaang nuklear ay magiging digmaang. Ang huling digmaang ito ay magiging digmaang nuklear. Sinabi sa Zacarias chapter 14 verse 12, ang Biblia ay nagbigay ng isang nakakagulat na paglalarawan kung ano ang mangyayari sa panahong iyon. Sinabi po doon, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay nabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Bakit ito inilarawan sa ganitong paraan? Karaniwan, kapag ang isang tao ay nabubulok, ito ay nangyayari pagkatapos ng kamatayan habang nakahiga. Ngunit, inilalarawan ng talatang ito na ang mga tao ay nakatayo habang natutunaw ang kanilang laman, mata at dila. Malino na itinuturo nito ang isang pagsabog ng nuklear at napakabilis at matindi na walang oras upang bumagsak. Sila ay natutunaw habang nakatayo. Kaya ngayon, kahit na ang detalyadong larawan sa paparating ng digmaang nuklear ay nakasulat na sa Biblia, hindi natin ito mapagdududahan. Tiyak na magaganap ang digmaang nuklear. Kaya, tulad ng nasusulat, maglalaban ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Malinaw natin na ikita na tandang ito ay natutupad ng walang alinlangan sa ating panahon. Dumating na sa puntong parang isang himala na hindi pa sumisiklab ang digmaan. Sa katunayan, hindi natin alam kung anong mangyayari sa loob ng isang araw. Madalas na nagbabanta ang North Korea na gawing dagat ng apoy ang Korean Peninsula. Ang mga ito ay hindi lamang walang laman na pagbabanta. Bagaman hindi malinaw kung nakatanggap sila ng teknolohiyang nuklear mula sa Russia, ang malinaw na itinuturing nila ang pagpapaunlad ng mga sandatang nuklear at misal ay kanilang pinakamataas na prioridad. Sa katunayan, ipinagmamalaki pa ng North Korea ang pagiging pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Walang alinlangan na nabubuhay tayo sa mapanganib na mga panahon. Gayunpaman, hindi tayo dapat matalo ng takot. Dahil bago magsimula ang huling digmaang nuklear, ang Panginoon ay babalik. Pagdating ng digmaang nuklear, ito ang hudyat ng katapusan ng mundo. Ngunit, bago ito mangyari, tayo mga mananampalataya ay kukunin pa itaas at dadalhin sa langit sa pagbabalik ni Kristo. Kung paanong inilabas ng Diyos si Lot at ng kanyang dalawang anak na babae bago ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, at kung paanong si Noe at ang kanyang pamilya sa kabuuan ay 8 ay iniligtas sa daong at nakatakas sa paghahatol ng baha. Gayon din, ang mga Kristiyano ay maliligtas mula sa paghahatol bago hatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy sa huli. Sinasabi sa Isaías chapter 50 verse 11, narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Sila ay mamamatay sa sulo na kanilang sinindihan. Katulad nitong talata, ang mga tao ay mamamatay sa apoy na kanilang sinindihan. Sila ay mamamatay sa bomba na kanilang ginawa. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, ang Panginoon ay muling babalik. Ito po ang rapture, ang pagdating sa pupawirin. Kung paanong si Enoch ay kinuha bago ang baha, at kung paanong inilabas si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae sa Sodoma at Gomora, ang Panginoon ay kukunin tayong kasama niya kapag siya ay bumalik. Kung paanong nasusulat sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ang pagbabalik ng Panginoon ay upang iligtas tayo mula sa malaking kapigatian
na darating sa mundong ito bilang pag-uuko. Kaya kapag nakita natin ang mga bagay na ito ay nangyayari, hindi dapat tayo matakot. Sa halip, dapat nating tandaan na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. At dapat tayo maging handa na salubungin siya at manatiling gising spiritually. Tingnan po natin sandali sa Mateo chapter 24. Sa Mateo chapter 24, verse 7, babasahin po natin, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako. At pagkatapos, sa Lucas chapter 21, sinasabi ang patungkol sa mga sakit, mga epidemya o salot. Pagkatapos ay mga lindol. Ang lahat ng mga ito ay natural na sakuna. Habang ang mga lindol ay naganap sa nakaraan, simula sa ika-20 siglo, ang frequency ng mga ito ay tumaas ng husto. Ngayon, ang mga lindol ay madalas na nangyayari at marami mga buhay ang nawawala sa buong mundo sa bawat taon. Halimbawa na lamang, sa kasalukuyan sa Myanmar, nagkaroon ng 7.7 magnitude na lindol na pumatay ng maraming buhay. Narinig niyo po ang patungkol dito? Tama po? Ang mga dalubhasa ay nagbababala na marami pang lindol at mas malakas pa. Ito yung inaasahang mangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako. Opo, ang tagutom ay nangyari sa nakaraan. Ngunit dahil sa air pollution at mga anomalya sa klima, maraming bansa sa ngayon ang nagdurusa dahil sa tagtuyot. Nangihina ang mga pananim at ang mga tao ay hindi makapag-ani ng sapat na pagkain. Bilang resulta, maraming namamatay sa gutom. Sa kabilang banda, tayo naman ay napakaraming pagkain na nagiging problema. Sinusubukan nating mag-diet o kumain ng mas kaunti. Ngunit, sa may hirap na mga bansa, hindi mabilang ng mga tao ang nagugutom dahil wala silang sapat na pagkain. Tagutom sa iba't ibang dako. Ang abnormalidad sa klima ay nangyari sa buong mundo ngayon. Ang mga problemang ito ay walang tanda na masusolusyonan pa. Sa Lucas chapter 21, binanggit ang salot o nakakahawang mga sakit. Opo, may mga paglaganap sa nakaraan tulad ng Ebola virus at Black Death. At maraming tao ang namatay mula sa mga ito. Ngunit, ang naranasan natin sa COVID-19 pandemic ay hindi lamang paglaganap sa isang rehiyon. Mabilis itong kumalat sa buong mundo. Ito ay parang isang preview kung ano ang lumitaw, kung ano ang darating. Isang preview kung ano ang darating. Marami ngayon na nagsasabi na mas nakakatakot na sakit ang maaring lumitaw sa hinaharap. Kailangan talaga natin gumising spiritually. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako, na sinusundan ng mga lindol at mga salot. At nakikita na natin ang mga bagay na ito ngayon na patuloy na nangyari sa buong mundo. At ang mga sakuna ng ito ay nagiging mas malala sa paglipas ng panahon. Kaya na sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matitinding paghihirap. Ang pasimula ng matinding paghihirap. Ibig sabihin na sinimulan ng Diyos na pahintulutan ng mga kapigatian sa mundong ito. Mga sakuna upang hatulan ang masasama. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon kung kailan nagsisimula ang mga paghatol na ito. Pagkatapos sinabi sa Mateo chapter 24 verse 11, isa pang tanda ay ibinigay. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. May mga bulaang propeta na kahit sa lumang tipan. Ngunit ngayon, ang kanilang bilang ay hindi na mabilang. Ang mga bulaang propeta ay nasa lahat ng dako
na inililigaw ang maraming tao. Dito rin ay malinaw na tanda ng katapusan ng panahon. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Napag-isipan niyo na po ba ang kahulugan ng marami sa talatang ito? Walang sino man na magsasabi na ako ay bulaang propeta. Sinasabi nila, ako ay tunay. Maring iba't ibang anyo ng huwad na pananampalataya. Yung huwad na pananampalataya na may anyo ng kabanalan kung paanong si Satanas ay nagpapakita sa anyo ng anghel. Kaya sinabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Maraming bulaang propeta ang dinadaya ang maraming tao. Kaya naman, maraming church building at maraming sekta, maraming pastors ang mayroong sigasig. Gayunpaman, kung lahat sila ay ang mga taong nangangaral ng tamang ebanghelyo, gaano ito kabuti? Sa lumang tipan, nagkaroon ng henerasyon kung saan mayroong ilang daang bulaang mga propeta at walang sino man ang propeta ng Diyos. May mga ilang beses na noon. Ngunit ngayon, kung titignan natin ang mga gawa ng mga tao nagsasabi na sila ay mga propeta, ngunit walang karanasan ng pagiging born again, at nagtuturo sila ng maling doktrina. Kaya, nagpapanggap sila na banal at mabuti. Sila ay mga mapagkunwari. Maraming mga bulaang propeta. Marami po talaga mga bulaang propeta. Mahirap makahanap ng mga taong nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Maraming members ng church, napakaraming members ng Kristyanismo sa ating bansa. Tama po ba? Napakaraming mga churches, napakaraming mga membro ng Kristyanismo sa buong mundo, kahit na sa ating bansa. Ngayon ay ang golden age ng pandaigdigang Kristyanismo. Ngunit ano ang kakaiba dito? Napakahirap na makatagpo ng born-again Christian sa panahon natin. Kaya sa Lucas chapter 13 verse 24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Maraming tao na sinusubukan makapasok sa langit, ngunit kakaunti ang makakapasok. Bakit po? Dahil ang mga bulaang propeta ay nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya maraming tao nadadaya. Magkakaroon ng maraming bulaang propeta at dadayain nila ang maraming tao. Napakaraming bulaang propeta. Marami ang naniniwala na sila ay totoo kung sila ay marami. Ang peke ay gumagawa na parang totoo at iniisip nila na ang totoo ay peke. Ito ang henerasyon natin ngayon. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 11 to 12, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa huling araw, ang kasamaan ay kasalanan. Ang ating panahon ay puno ng kasamaan. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pinagtataksilan ng mga tao ang isa't isa. Ang mga tao ay makasarili dahil sa paglamig ng pag-ibig. Ito po'y nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang mga tao ay nagiging makasarili dahil sa paglamig ng pag-ibig. Ito po'y nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito po'y nangyayari sa panahon natin ngayon. Tingnan po natin sa Mateo chapter 40. Mateo chapter 24 verse 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng bansa
at pagkatapos ay darating ang wakas. Ito ay napakahalagang salita ng Panginoon. At ang magandang balitang ito ay ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig. Ipahayag sa buong daigdig. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Nang sabihin ito ni Jesus, hindi naunawa ng mga alagad niya. Marami rin sa mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos ang hindi naniwala kay Jesus. Ano nangyari pagkalipas ng 2,000 taon? Wala nang ipinangaral ito ni Jesus. Ito ay naipangaral na sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Sa panahon ni Jesus, ang ginagamit nila ay Hebrew Bible. Paano naman ang Biblia ng mga Hudyo? Ang lumang tipan ay Hebreo. May ilang bahagi na Aramaic at ang bagong tipan ay Griego dahil nang isulat ito ay panahon ng Hellenistic period. Gayunpaman, kung magsasalita tayo sa Hebreo at Griego, sino makakaunawa nito? Para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mundo, dapat itong isalin sa sariling wika ng bawat bansa. Ngayon ay naisalin na ang Biblia sa 3,686 na wika. Ito ay naibalita kamakailan lang. Kaya, naisalin ito sa lahat ng wika. Naisalin na ito sa lahat ng wika sa mundo. Ipahayag sa buong daigdig. Ito ay ipahayag sa buong mundo. Ito ay ipahayag hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ibig sabihin, ang pagbabalik ng Panginoon. Ang huling kasaysayan ng Ebanghelyo ay magwawakas. Totoong tayo ay naligtas sa mga huling panahon ayon sa plano ng Diyos. At tayo ay nabubuhay kung saan ang huling pagdating ni Jesus ay malapit na. Hindi na tayo dapat mag-alinlangan tungkol dito. Ang lahat ng mga tanda ng huling mga araw ay unti-unting naisa sa katuparan. Mayroon pa bang mga tanda ang hindi natutupad? Ang isa sa pinakamahalagang tanda ng mga huling araw ay nasa Mateo chapter 24. Tingnan po natin sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24 verse 32. Basahin po natin ito mula verse 32 hanggang 34. Mateo chapter 24 verse 32 hanggang 34. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ngayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, pag-aralan ninyo wala sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Ang kahulugan ng talinhaga ng puno ng igos ay ang Israel. Ang pambansang bulaklak ng South Korea ay Rose of Sharon. Ito po yung tawag dito. Kapag may niknik, nabubulok ito at namumulaklak makalipas ang isang taon. Ang ating bansa ay gaya ng isang taong nagtagumpay sa kabila ng maraming pagdurusa gaya ng Rose of Sharon. Ang puno na sumasagisag sa bansang Israel ay ang igos. At ang dahilan kung bakit ito ay isang igos ay dahil wala itong bulaklak. Kung hahatiin mo ang isang hinog na igos, ang loob ay pula. Kaya, sinasabi ng iba na ito ay prutas na may bulaklak sa loob. Dahil nagtatago ang bulaklak sa loob ng prutas. Sa lumang tipan, nang sumuway ang mga Israelita, sinabi ng Diyos sa kanila sa Jeremias chapter 24 verse 3, mga igos, ang magagandang igos ay napakaganda at ang masasama ay napakasama. Ano pat hindi makakain ang mga iyon dahil sa kabulukan. Nang gumawa ng masama ang mga Israelita, sinabi ng Diyos na sila ay tulad sa masasamang igos. Kaya hinayaan niya itong mamatay. Sa Mateo chapter 21, ng madaling araw, si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Siya ay nagutom. Nang panahong iyon, may isang puno ng igos na maraming dahon. Kaya nilapitan niya ito kung may mga bunga o wala.
tinignan niya, walang bunga maliban sa mga dahon. Kaya isinumpa ni Jesus ang puno ng igos na iyon. Kaya ito ay natuyo at namatay. Mayroon bang taong pumapatay ng puno dahil walang bunga? Binasa ko ang isang aklat na isinulat ni Bertrand Arthur William Russell. Isa po siyang philosopher. Ang pamagat ko ng aklat niya ay tinatawag na Why I Am Not a Christian. Maagang namatay ang mga magulang niya at siya ay pinalaki ng kanyang lola na debotong Kristiyano. Pero hindi siya naniniwala. Naging atheist siya hanggang huli. Kaya sumulat siya ng isang aklat, Why I Am Not a Christian. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya naniniwala kay Jesus ay dahil pinatay ni Jesus ang puno ng igos. Kung isang tao ay pumunta sa ilalim ng isang puno ng persimmon upang mamitas at kumain ng mga bunga nito, ngunit wala nakitang bunga, pagkatapos ay kumuha siya ng isang palakol at hinampas ang puno ng malakas, pinatay ang puno ng persimmon. Hindi po ba yun kakaiba? Ganyan ang iniisip ng mga tao. Pinag-uusapan ng mga tao ang pagbatay ni Jesus sa puno ng igos dahil wala itong bunga. Na sinasabi, paano nagawa yun ng Panginoon? Kahit na siya ay makapangyarihan. May nakatagong kahulugan sa lahat ng mga himalang ginawa ni Jesus. Ang puno ng igos na may mga dahon lamang at walang bunga ay tumutukoy sa mga Israelita noong panahong iyon. Sa panlabas na anyo ng mga Hudyo ay naging mapagmataas at mapagkunwari dahil sila ay bayang pinili ng Diyos. Ngunit sa panloob ay walang mga bunga na siyang hinahanap ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan ng mga Israelita. Isinugo ng Diyos si Jesus, ngunit hindi sila naniwala sa Kanya. Kaya tinuturo nito na ang mga Israelita ay susumpain at lilipulin. Ang puno ng igos na isinumpa at namamatay ay tulad ng propesiya na ang mga Israelita ay isinumpa dahil sa pagtangi kay Kristo. Kaya, ang namatay na puno ng igos ay hindi mamamatay magpakailanman. Mabasahin po natin sa Mateo chapter 24 verse 32 hanggang 33. Tingnan po natin. Mateo chapter 24 verse 32 hanggang 33. Kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya hindi naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Nagtanim ako ng puno ng igos sa isang palayo at natayo sa panahon ng taglamig. Tatapon ko na sana ito, pero iniwan ko lang doon baka sakali. Ngayon, lumipas na ang tagsibol at papalapit na ang tag-araw. Ang mga sanga ng puno ay lumalambot at ang mga dahon ay umuusbong ng mga matutulis na bahagi. Ito ay buhay! Ang mga Israelita ay winasak ng Roma noong 70 AD at pagkatapos ng 135 AD, ikinalat sila sa buong mundo. Ang mga Hudyo ay hindi pinahintulutang manirahan sa lupain ng Israel at lahat sila ay pinalayas. Sila ay kinalat sa humigit kumulang 100 na mga bansa sa buong mundo. At saan man sila pumunta, sila ay tinuturing ng mga anak ng Diablo na pumatay kay Jesus. Sila ay pinapatay kahit saan man sila pumunta. Kaya sinasabi na sa bawat bansa, itinago ng mga Hudyo ang kanilang pagkakakilanlan upang mabuhay. Ang Israel ay winasak ng Babylon o Babylonia. 586 years bago dumating si Jesus at sila ay pinalaya sa kanilang lupain noong AD 70. At pagkatapos ng AD 135, ikinalat sila sa buong mundo. At nasaan sila sa loob ng 2,000 taon? Nawala ang kanilang bansa. Ang mga taong nawala sa loob ng 2,000 taon ay nanumbalik sa lupain na itatag ang bansa. At sa lupain ng Kanaan na tinitirahan ng mga Israelita sa gitnang silangan, maraming bansa ang naniniwala kay Allah. Ang pinagmulan ni Allah ay nang nilikha ni Muhammad, ang isang huwad na Diyos sa tinatawag na Allah.
na hindi naman totoo at tinawag ang kanyang sarili bilang propeta ni Allah. Ngunit maraming tao sumusunod sa kanya. Mas naniniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Talagang kakaiba po ito. Lahat ng mayayaman ay dapat patayin. Napakaraming mahirap noong panahong iyon. Pinagsamantalahan ng mayayaman na mga mahihirap sa pamamagitan ng paggawa. Ngunit, sinabi niya na ang lahat ay pantay-pantay sa harap ni Allah. Kaya ang ideyang iyon ay mabuti para sa mga mahihirap. Ito ay katulad ng komunistang ideolohiya. Kung gusto mong pumanig sa mahihirap, pwede mo ikalat ang ganyan. Kaya, patayin ang taong iyon. Kaya tumakas siya mula sa Mecca patungong Medina. Pero sumunod sa kanya ang 300 lalaki. Pinotrektahan nila si Muhammad at pagkatapos ay nagtatag ng upo at nangaral. Sa bawat pagkakataon, tatanungin ka, gusto mo bang tanggapin ang Quran o ang tabak? Kung hindi mo tatanggapin ang Quran, papatayin ka ni Allah. Kaya naman, nangibabaw ang buong Muslim noon. Kaya ipinanganak na ngayon ang mga Muslim. Ngayon, ang mga Muslim ay may kontrol sa gitnang silangan at halos 50 na Muslim na bansa sa buong mundo. Napakalaki po nito. Kaya, ang mga Israelita ay naikalat sa lupain, sa lahat ng lupain. At ang lupain ay sinakop ng mga Muslim na sumasamba kay Allah. Paano muling magtitipon ang mga Israelita at makapasok sa lupain ng Kanaan? Kailangan ng talunin ang makapangyarihang bansa ng mga Muslim at pwersang Arabo. Kunin ang lupain, magtatag ng isang bansa, gawing matabang lupain ang disyerto. Isipin mo na lang. Wala iyan sa 1% na mangyayari. Gayunpaman, kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral sa buong mundo, ang Israel ay manunumbalik. Ang talatang kapag palambot na ang mga sanga at umuusbong na ang mga dahon ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng Israel sa Mateo chapter 24 verse 33. Alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Na ang Israel, isang bansang nawasak at nawala sa loob ng 2,000 taon, ay bigla nagkamit ng kalayaan noong May 14, 1948. At sa panahon ng 4 na digmaan sa gitnang silangan, ang maliit na bansang iyon ay natalo at nanalo laban sa malalakas sa sandang Arabo. Naitatag ang isang bansa doon. Sa pinagsama-samang bilang ng mga Hudyo sa buong mundo ay hindi pa aabot ng 20 milyon. Ang kanilang populasyon ay hindi gaya ng Seoul Metropolitan Area sa Korea. Pero, pinahirapan nila ang mga sandatahang Arabo sa gitnang silangan. Nagtatag ng isang bansa at naging pandaigdigang makapangyarihang pang-ekonomiya. Sila ay bansang laging nananalo sa mga digmaan. Isang bansa na may pinakamararaming matatalino. Isang bansang may pinakamaraming pera. Isang tunay na kakaibang bansa. Ito po yung Israel. Inakala ng mga tao na ang bansa ay lubos na namatay. Kaya, bakit sila naging malaya pagkatapos ng 2,000 taon? Ito'y gaya ng isang puno ng igos pagkatapos ng taglamig. Ang mga sanga ay lumalambot at ang mga sanga ay tila tuyo at patay ay naging malambot at sumisibol ng mga dahon. Kaya sinasabing nanunumbalik ang Israel. Noong May 14, 1948, ang mga dahon ay sumibol ng husto. Alam niyo po ba? Ang puno ng igos na inaakalang patay na, ang bansang Israel na nawala, ay naging isang bansa pagkatapos ng 2,000 taon. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. Kaya nang makikita natin sa Jeremias chapter 31, verse 35 hanggang 36. Sinasabi po doon, ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ang takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon niyon. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Verse 36,
kung ang takdang kaayusan na ito ay umiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihito sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Ibig sabihin ay tiyak na sila ay magiging isang bansang muli. Pero sa ating panahon, nanumbalik ang Israel. Hindi lamang sila nunumbalik, kundi gaano naging malakas ang maliit na bansang iyon. Sa likod nito, kapag titignan mo ang Israel, makita mo agad na nasa likod nito ay ang Diyos. Kaya sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 33, "Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na." Ang panunumbalik ng Israel ay ang pinakatumpak na tanda na nagpapakita sa atin na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Tingnan natin sa Mateo chapter 24, verse 34. Dito po natin ito mababasa. Verse 34, basahin natin. "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. At ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas." Ang talatang hindi lilipas ang lahing ito o salinlahi ay hindi maaaring tukuyin bilang ilang dekada lamang. Sa halip, ito'y tumutukoy sa panahon ang mga taong iyon ay napanatili pang buhay. Nang ibigay ni Pilato si Jesus upang ipako sa krus, kahit na siya'y walang kasalanan, ang mga Hudyo ay hindi makatwiran. Ipako siya sa krus. Kung hindi mo siya ipapako sa krus, isa ka sa kanyang alagad, isa kang taksil kay Cesar. Si Pilato ay isa ring duwag. Kung ang sambayan ni Israel ay nagdulot ng malaking kaguluhan, ipapatawag ng Roma si Pilato na nagsasabing bigo siya sa pampolitika. Kaya sinabi niya, "Sige, gusto niyo bang pumatay ako ng isang inosenteng tao? Kung gayon, ay papatayin ko ang isang inosenteng tao." Ngunit habang sinasabi iyon, nagugas siya ng kanyang mga kamay sa harap nila at nagsabi, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo nang bahala dyan." Nagugas kamay siya. Pagkatapos ay sinabi nila, "Pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo." Namin. Ibig sabihin, mula sa lahing iyon at naming mga anak. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang halaga ng dugo ng pagpatay sa inosenteng Kristo ay bumalik sa kanila. At sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito." Iyon ang lahing iyon, kung saan nabubuhay pa ang mga taong pumatay kay Jesus. Noong nabubuhay pa ang mga taong iyon, nawasak ang Jerusalem. Ang pahayag na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito ay nangangahulugan na ang Panginoon ay darating sa panahong buhay pa ang mga nakakita ng panunumbalik ng Israel. Anong henerasyon iyon? Ito ang ating henerasyon. Ilang dekada pa lang ang nakakalipas, ang bansang tinatawag na Israel ay hindi umiiral sa balat ng lupa. Ang lupaing iyon ay naging ilang, pero kahit ang lupaing iyon ay sinakop ng mga Muslim na mahigpit na kaaway ng Israel, paano nila nagawang makapasok? Palayasin sila. Ginawang matabang lupain ng ilang at nagtatag ng isang bansa roon. Ito'y lubos na imposible sa tingin ng tao. Pero kapag ito'y imposible, ginagawang posible ng Diyos na ipinapakita sa atin na ito'y gawain ng Diyos. Tama po ba? Ano pa kaya ito kung hindi ito gawain ng Diyos? Ang kasaysayan ng Israel ay puno ng mga himala. Nang sila'y nakagawa ng kasalanan, ginawa niyang sila'y lubos na nawasak. Pero, hindi sila dapat mawasak magpakailanman dahil sasabihin ng mga tao na patay ang Diyos. Kaya, kahit na isinumpa ang Israel dahil sa kasalanan, pinanumbalik ng Diyos ang Israel upang ipakita na ang Diyos ay hindi patay. Ang ating henerasyon ay ang panahon pagkatapos sa lumipas ang panahon ng pagbagsak ng Israel. At ang panahon ng ganap na panunumbalik ay nagsimula na. Ngayon, sa pamamagitan ng salitang ito na nagsasabing darating ang Panginoon habang tayo nabubuhay pa, maaari tayong maniwala
darating ang Panginoon habang tayo nabubuhay pa. Hindi ba ito isang mahalagang bagay? Sasabihin mo ba? Tiyak na hindi. Hindi po. Maghintay lang tayo at tignan. Kahit ngayon, pwedeng dumating ang Panginoon. Kung hindi siya dumating ngayon, maaaring bukas. Kung hindi ngayon taon, maaaring sa susunod na taon. Mayroong dahilan kung bakit hindi pa rin siya dumarating kaagad. May dalawa pong dahilan. Una, ang mga Kristiyano na naligtas na ay hindi pa rin namumuhay ng maayos kahit na sila'y ligtas na. Kaya nagbibigay pa siya ng kaunting panahon upang mamuhay sila ng tama. Ngunit, kung hindi nila ito naunawaan at nabubuhay lamang sila nang ayon sa kagustuhan nila, mali po ito. Meron pang pagkakataon upang mabuhay tayo para sa Panginoon at binibigay niya sa atin ang pagkakataong ito. At para doon sa mga hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. 2 Pedro chapter 3 verse 8, nakalagay po doon, sinabi, subalit huwag ninyong kaliligtaan. Ang katotohanan ito, mga minamahal, isang araw sa panahon ito, sa Panginoon ay tulad sa 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. Sa verse 9, kundi matiga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Naghihintay siya, gaya nasusulat sa verse 15, at inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon. Ngunit ang oras ng paghihintay ng Diyos ay limitado lang din. Naniniwala po ako na nabubuhay tayo sa panahon kung saan buhay nating makakatagpo ang Panginoon. Pag-isipan natin sandali, tingnan po natin. Pag-isipan natin sandali kung paano mangyayari kapag bumalik na ang Panginoon. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Kaya tihandaan ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supidin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nangahulugang itong paghahanda para sa isang paglalakbay na nagbibigis ng kanyang baywang at nagsusuot ng sapatos. Sa parehong paraan, dapat nating ihanda ang ating mga puso at isip upang makatagpo ang dumarating na Panginoon, nakabantay at handa. Supilin ang inyong sarili. Nangangahulugan itong manatiling gising at nakabantay. Ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Mayroong biyaya na dala ang Panginoon sa atin pagdating niya. Sa unang pagdating ng Panginoon, namatay siya sa krus at ipinatawad ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng biyayang iyon, naligtas tayo. Ngunit ano ang biyaya na dadalhin niya? Sa muli niyang pagdating, may biyaya na ibibigay niya sa atin sa oras na iyon. Ang nagawa natin para sa Panginoon ay napakaliit lang. Ngunit ang gantimpala para dito ay napakalaki. Ito ay biyaya. Ang ating pagsunod, paggawa at sakripisyo para sa Panginoon, kung titignan natin ito, hindi ito ganoon kalaki. Ngunit, kumpara dito, ang gantimpala na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay napakalaki at walang hanggan. Ito rin po ay biyaya. Ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo. Kaya dapat nating naisin ang araw na iyon. Tingnan po natin sandali. Sa Hebreo chapter 10, tingnan po natin, Hebreo chapter 10, bago po ito mag-Santiago. Hebreo chapter 10, verse 37. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Hebreo chapter 10, verse 37. Hebreo chapter 10, verse 37. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi na maaantala. Sa sandaling panahon. Kung babasahin natin ito, patatanong natin, kailan ba sinabi ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya dumarating? Ngunit sa sandaling panahon. Sa kapakiramdam natin ay mahabang panahon ito. Ngunit sa Diyos, hindi po. Kung titignan natin sa awit 90 verse 4, sapagkat ang 1,000 taon ay sa iyong paningin
ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, gaya ng isang gabing pagbabantay. Nangangahulugan ito na sa Diyos, dahil lang ito ng sandaling panahon na lumilipas. Sinabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya sa Diyos, sandaling panahon lamang ito. Kapag dumating na ang oras, ang siyang dumarating ay darating. Ang nangako na darating ay tiyak na darating at hindi maantala. Ang pagdating ng Panginoon ay tiyak. Tiyak na matutupad ito at may dalawang aspeto sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagdating sa mga ulap o rapture at ang pagdating sa lupa o ikalawang pagdating. Tungkol sa pagdating sa mga lupa, sinabi sa Mateo chapter 24 verse 40 hanggang 41, sinabi na, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babae magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sa Lucas chapter 17 verse 34, sinabi, may dalawang babae magtatrabaho sa isang gilingan, at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito ang mangyayari kapag dumating na ang Panginoon. May dalawang tao magtatrabaho sa gilingan, ngunit bigla ang isa ay kukunin ng Panginoon at ang isa ay iiwan. Sa umaga o gabi, ang mga babae naghahanda ng pagkain. Ang mga babaeng Israelita ay gumagawa ng harina sa gilingan ng bato at nagluluto ng tinapay. Habang ginagawa nila ito, ang isang babae kukunin at ang isa ay may iwan. Dalawang tao na nakahiga sa isang higaan, natutulog at ang isa ay kukunin at ang isa ay may iwan. Ikaw man ay nagtatrabaho, nagninegosyo o naman ang ginagawa. Ang Panginoon ay kukunin ka habang ikaw ay masipag na nagtatrabaho. Ang sister na naligtas ay nagluluto at siya ay nawala. Maamoy ang masusunog na pagkain. Ano? Wala na siya. Honey, masusunog pa. Subalit walang sino man doon. Kung asawang babae lang ang ligtas at ang lalaki ay hindi ligtas, ganito po ang mangyayari. Bigla lang siyang mawawala. Kapag may isang natutulog ng mahimbing sa gabi, kahit at sila'y natutulog, ang taong naligtas ay kukunin, paging araw man o gabi o hating gabi. Kailanman siya ay dumating, dapat tayong maging handa na salubungin ng Panginoon. Kailangan po tayong maging handa. Kailangan po tayong maging handa na salubungin ng Panginoon. Dapat tayong maging handa. Mayroong isang kukunin at mayroong isang may iwan. Kaya nga, kailangan natin maghanda na salubungin ng Panginoon. Kailan man siya dumating, dapat tayong maging handa na salubungin siya. Ngayon, tignan po natin. Sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16. Sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito, na may mga nakakatakot na tinig. Ang tinig ng arkanghel at ng trompeta ng Diyos ay maririnig. Na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga naligtas at namatay kay Kristo, sila ang unang babangon. Ang mga naligtas at namatay ay nasa paraiso, ang kanilang kaluluwa at ang katawan ay nasa libingan. Sila ang unang babangon. Sila ay bubuhayin na may maluwalhating katawan. At tayong nabubuhay na natitira, ang mga taong nabubuhay pa sa mundo, kasama ng mga muling binuhay na banal, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman.
sa mga ulap. Hindi ito nangangahulugang itataas ng ilang metro lang sa hangin. Kung ito ay isasalin, ito ay pagpunta mula sa pisikal na mundo patungo sa espiritual na mundo. Kaya agawin sa mga ulap kasama ng mga muling binuhay na banal. Tinatawag itong rapture. Ang rapture ay nangangahulugang itataas sa himpapawid. Nangangahulugan ito na hihilahin pataas. Kaya pagdating ng Panginoon, tayo ay nabubuhay pa, ay biglang magbabago. Biglang mababago. Paano po? Tayo ay magbabago gaya ng anyo ng Panginoon. Babaguhin yung ating katawan. Mababago gaya ng anyo ng Panginoon. Hindi po kagaya ng ganito. Babaguhin kagaya ng Panginoon. Mababago gaya ng Panginoon. Tingnan po natin. Makikita po natin ito sa unang Korinto chapter 50. Tingnan po natin. Unang Korinto chapter 15 verse 51. Unang Korinto chapter 15 verse 51 hanggang 52. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 15 verse 51 hanggang 52. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang iglap, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ang pagdulog ay ibig sabihin kamatayan. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa huling pagtunog ng trompeta ng anghel, ang katawang ito ay babaguhin sa isang iglap. Ang hamak na katawang ito ay babaguhin tungo sa espiritual na katawan, isang maluwalhating katawan. Sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay na nabubuhay na walang pagkasira, ang katawang ito na may kamatayan at nasisira ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo babaguhin. Babaguhin yung ating katawan. Basahin po natin sa verse 54. Unang Korinto chapter 15 verse 54. Basahin po natin. Subalit, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Kapag ang katawang ito na nasisira ay mabihisan ng katawan na hindi nasisira at ang mortal na katawan ng walang kamatayan, yun ay may isa sa katuparan ng mga salita na nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng kamatayan ay lubos na magwawakas. Kaya ngayon, tayo ay babaguhin tungo sa katawan na walang kamatayan, walang hanggang katawan. Sila na mga muling binuhay ay bubuhayin muli bilang espiritual na katawan. Ito ang dakilang pag-asa ng mga Kristiyano. Dapat nating sampalatayanan ang mga salitang ito. Maghihintay pa ba tayo upang makita pagkatapos? Hindi po. Nakakatirang uod o caterpillar na kumakain ng mga dahon ng puno ay papasok sa isang cocoon, lalabas at magiging isang magandang paru-paro at lilipad. Kapag pinapanood ko po sa TV show na Animal Kingdom, may mga pulutong ng paru-paro. Tinatawid ang malawak na karagatan. Ito po yung mga pulutong ng mga paru-paro. Ang kanilang hamak na katawan ay babaguhin tungo sa maluwalhating katawan at haharap sa Panginoon. Inaasam at hinihintay natin ang araw na ito. Tignan po natin, unang Tesalonica chapter 1,
verse 10. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang Tesalonica chapter 1 verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, ay ikalawang pagdating sa himpapawid. Si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Puot na darating. Iniligtas tayo ni Jesus mula sa puot at paghuhukom na darating sa mundong ito. Bago ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig, ang pamilya ni Noe ay pumasok sa daong na ang mundo ay hinukuman sa pamamagitan ng tubig. Sa gayon ding paraan, ang mga naligtas ay maliligtas mula sa puot at paghuhukom ng Diyos sa mundong ito. Sa panahon na darating, ibig sabihin, tayo ay kukunin niya. May iba na sinasabi, ang mga naligtas ay dapat tumaan sa 7 taong kapigatian. Ito hindi nila nalalaman dahil hindi nila alam ang Biblia. Hindi na po tayo aabot doon. Kapag ang Panginoon ay muling dumating sa himpapawid, tayo kukunin ng Panginoon. Tayo po'y kukunin niya. Mayroong 7 taon na panahon sa pagitan ng ikalawang pagbabalik sa himpapawid at ng ikalawang pagbabalik sa lupa. At mayroong mga bagay na mangyayari sa panahong iyon. Tignan po natin sa Biblia. Tignan po natin sa Filipos, pagkatapos yan ng Kolosas. Tignan po natin Filipos chapter 3 verse 20. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Filipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang magitulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ano po sa palagay ninyo ang talatang ito? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang ilan sa atin na ipinanganak sa Korea ay mayroong Korean citizenship. Tayo ay proud Korean citizens. Ang Korea ay may responsibilidad, protektahan tayo at responsibilidad na iligtas tayo kapag tayo ay nahaharap sa kahirapan. Ang mga naligtas ay mamamayan na ng langit. Kaya tayo ay mayroong 2 pagkamamamayan. Meron tayong 2 pagkamamamayan. Ang ating mga katawan ay ninirahan sa mundo, kaya mayroon tayong pagkamamamayan sa mundong ito. At ang ating kaluluwa ay mamamayan ng langit. Ang ating pagkamamamayan sa mundong ito ay malapit ng matapos. Ngayon, ang ating pagkamamamayan sa langit ay walang hanggan at maluwalhati. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang ating pagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay darating upang tayo ay dalhin sa bayang iyon, ang walang hanggang bayan. Ang tagapagligtas, tayo ay kanyang kukunin. Ito ang huling kaligtasan, ang dalhin tayo paalis sa mundong ito ng paghihirap. Kaya kung ating titignan sa Roma chapter 8, sinabi po sa verse 23, ang pagtubos sa ating katawan. Ating inaasahan ng araw na iyon, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Filipos chapter 3 verse 21. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kanyang pinamumunuan at pinasasailalim ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian. Ang hamak na katawang ito ay mababago tungo sa banal na katawan, maluwalhati gaya ng Panginoon. Gaya ng nakakadiring uod na nagiging paru-paro, inaasam natin ang araw na iyon. Kaya na dakilang pag-asa ng mga Kristiyano, hindi po ba? Dapat nating asamin ang araw na iyon. Tingnan natin sa Kolosas
Pagkatapos ng Filipos, Colossus chapter 3, basahin po natin sa verse 4. Colossus chapter 3, verse 4. Babasahin din po natin ito. Colossus chapter 3, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, sa madaling salita, sa kanyang ikalawang pagdating, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tayo ay papasok din sa kanyang kaluwalhatian na mayroong kaluwalhatiang katawan ng gaya ng sa kanya. Mahirap itong maunawaan kung gaano maging kamangha-mangha ang kaluwalhatian na iyon. Kaya ba ninyong isipin niyon? Hindi po natin ito kaya. Malalaman lang natin ito kapag tayo ay naroon na. Gaano man kaganda ang mga bagay sa mundong ito, hindi man lamang ito magiging 1,000,000 sa langit. Ito ay imposibleng maikumpara. Literal ito na nasa ibang level doon. Kaya balikan po natin. Sa Mateo chapter 16. Punta po tayo sa Mateo chapter 16, verse 28. Mateo chapter 16, verse 28. Babasahin po natin ito. Mateo chapter 16, verse 28. Mateo chapter 16, verse 28. Babasahin po natin ito. Mateo chapter 16, verse 28. Basahin din po natin, verse 28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may ilan sa nakatayo rito, hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Ngayon ay halos 2,000 taon na ang nakalipas mula na mga alagad ay namatay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay binibigyan niya ang kanyang mga alagad ng isang sulyap sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi niya sinasabi na siya ay darating na kaagad, kundi ipinakita niya sa kanila kung ano ang mangyari sa sandaling iyon. May ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila. Sabi sa Mateo chapter 17 verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang muka na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw at nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Ngayon, ito po yung kwento. Si Jesus ay nagsasalita sa kanyang mga alagad at pagkaraan ng 6 na araw, isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan at umakyat sa isang mataas na bundok. At habang siya ay umakyat doon, bigla na lang ang kanyang katawan ay nagbagong anyo. Sinabi dito, nagliwanag ang kanyang muka na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad ng ilaw, tulad sa ilaw. Sa isang sandali, si Jesus ay nagbagong anyo tungo sa isang maluwalhating katawan. At pagkatapos, si Moises at Elias ay nagpakita doon. At sila ay nakikipag-usap kay Jesus. Si Moises ay ang kinatawan ng kautusan sa lumang tipan. Si Elias naman ay kinatawan ng mga propeta. Bakit po sila nagpakita? Ipinakita sa kanila ni Jesus ang dalawang kaganapan na mangyayari sa kanyang pagbabalik. Tingnan po natin kung paano inilarawan ni Pedro ang tagpong ito doon sa bundok kung saan si Jesus ay nagbagong anyo. Inilarawan po ito ni Pedro. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1.
Ikalawang Pedro chapter 1, mula verse 16 hanggang 18. Ikalawang Pedro chapter 1, verse 16 hanggang 18, babasahin ko po. Sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksi nakakita ng kanyang kadakilaan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalawalatian, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalawalatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, na siya kong kinalulugdan. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggagaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Sinabi niya, sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksi nakakita ng kanyang kadakilaan. Nakita niya ang pagdating ng Panginoon sa kalawalatian. Saan po? Doon sa bundok kung saan si Jesus ay nagbagong anyo. Doon sa isang mataas na bundok. Ito po ang paunang sulyap sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi sa verse 17, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Verse 18, kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggagaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay ang tagpo ng pagbabalik ng Panginoon. Nakita ito ni Pedro. Mayroong maraming kaganapan sa Biblia kung saan ang Diyos ay nagbigay ng paunang sulyap sa kung ano ang darating. Kaya, bakit ba si Moises at Elias ay nagpakita? Si Moises ay pinangunahan ang mga Israelita papalabas sa Ehipto at patungo sa lupain ng Kanaan. Subalit, nakita niya lamang ito mula sa ilog ng Jordan at hindi niya kapasok doon dahil siya ay namatay sa bundok ng Nebo bago sila pumasok. Si Elias naman ay ginawa ang gawain ng Diyos, lumakad na kasama siya at buhay siyang kinuha ng Diyos. Si Moises ay isang kinatawan ng mga mamatay kay Kristo at muling mabubuhay at pupunta sa Panginoon. Si Elias naman ay isang kinatawan sa mga taong hindi makakaranas ng kamatayan kundi kukunin upang katagpuin ang Panginoon. Kaya parehong si Moises at Elias ay ang mga kinatawan kung paano ang mga banal ay sasalubong sa Panginoon. Silang gaya ni Moises ang makikita ng ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon mula sa malayo ay mabubuhay at mamamatay. Sila namang gaya ni Elias ay mabubuhay at magbabagong anyo kapag ang Panginoon ay dumating. Tayo po ay mga kabilang sa mga kukuning buhay gaya ni Elias. Wala na po akong oras ngayon. Dito po muna ako hihinto at pag-uusapan ng higit pa ang tungkol dito sa ikalawang pagdating ni Jesus sa susunod na linggo. Manalangin po tayo. Mahabagin namin amang Diyos, nalalaman po namin na ang araw ng iyong pagdating ay napakalapit na gaya ng iyong sinabi. Nalalaman po namin na ang mundong ito ay puno na ng kasamaan, puno na ng pandaraya at kalikuan. Subalit, nalalaman po namin na ang araw ng iyong pagdating ay malapit na upang hatulan ang mundong ito. At nalalaman din po namin sa amin na mga naligtas, anumang kapigatian at pagdurusa ang kaharapin namin sa mundong ito ay ikaw lamang ang aming paglilingkuran, susunod sa iyong salita, mabubuhay para sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian. At kami ay magbabagong anyo tungo sa maluwalhating katawan kapag ikaw ay dumating. Panginoon, sa maluwalhating pag-asa na ipinagkaloob mo po sa amin, pamunuan mo po ang bawat buhay upang kami ay makapamuhay na nararapat at hindi na muling ilagak ang aming puso sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Hindi na muling mabubuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman kundi tanging sa pagsunod na tumitingin sa iyong muling pagdating para sa iyong ikaluwalhatian na sa amin ay nagligtas. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.